Tila nauubusan na ng pasensya si US President Donald Trump sa bagal ng pag-usad ng negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kaugnay ng posibleng peace deal. Sa post ni Trump sa Truth Social, muli niyang binigyang babala ang Tehran na limitado na ang oras nito at kailangan ng kumilos ng Iran kung ayaw nitong maharap sa mas matinding panganib. Nauna nang nakipagpulong si Trump kasama ang ilang matataas na opisyal ng National Security Team ng US para talakayin ang mga posibleng hakbang sakaling muling lumala ang sigalot. Kabilang sa mga pinag-aaralang opsyon ng Pentagon ang posibleng pag-atake sa mga energy at infrastructure sites ng Iran. Sa kabila nito, iginiit ng Iran na nagpapatuloy pa rin ang negosasyon sa pamamagitan ng Pakistan bilang mediator ng dalawang bansa. روند گفتگوها و مذاکرات یک روند ادامه‌دار هست. مقطعی نیست. Ayon kay Iranian Foreign Minister spokesperson Ismail Baghei, nagpalitan na rin ng mga proposal ang Washington at Tehran. Kabilang sa mga hinihiling ng Iran ang pag-unfreeze sa mga assets nito sa ibang bansa, pag-aalis ng sanctions, pagwawakas sa blockade sa mga Iranian ports at pagkilala sa kontrol nito sa Strait of Hormuz. Samantala, iginiit naman ng US na dapat limitahan ng Iran ang nuclear program nito at panatilihing isang nuclear site na lamang ang gumagana. Ayon sa mga ulat, kabilang din sa 5-point proposal ng Washington ang paglipat sa US ng stockpile ng highly enriched uranium ng Iran bilang bahagi ng posibleng kasunduan. شاید این نکته رو لازم باشه خدمتتون عرض بکنم. ما بعد از اینکه طرح 14 بندی رو دادیم، طرف آمریکایی ملاحظاتش رو مطرح کرد، متقابلا ما ملاحظاتمون رو مطرح کردیم هفته گذشته. علیرغم اینکه طرف‌های آمریکایی به صورت علنی اعلام کردن این طرح مردود هست، ما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی از نظر اونها دریافت کردیم. Kinumpirma rin niya na nire-review pa ng Iran ang mga panibagong proposals mula sa Estados Unidos. بنابراین از روز بعد از ارسال نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی از طرف پاکستان، ما با مجموعه‌ای از پیشنهادات طرف مقابل مواجه شدیم که در این چند روز بررسی شد و همونطور که دیروز اعلام شد متقابلا نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی منعکس. Nagsimula ang pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel noong April 8 kung saan naging kapansin-pansin ang paghupa ng matitinding pag-atake lalo na sa mga bansa sa Gulf. Gayunman, nitong linggo lamang ay iniulat ng United Arab Emirates ang panibagong drone attacks matapos masunog ang isang electrical generator malapit sa Barakah Nuclear Power Plant sa UAE. Ayon sa mga otoridad sa UAE, walang naging tagas ng radioactive material at nananatiling ligtas ang nuclear facility habang patuloy pa rin ang investigasyon kung saan nagmula ang mga drone. Samantala, 3 drone naman ang naharang ng Saudi Arabia matapos umanong pumasok ang mga ito mula sa Iraqi airspace na pinaniniwala ang galing din sa Iran. Kasunod ng mga pinakahuling pag-atake at pressure mula sa Estados Unidos, pinangangambahan ang muling pagsiklab ng tensyon sa kabila ng nagpapatuloy na negosasyon. Dahil dito, naghahanda na ang ilang sibilyan sa Iran sa posibleng paglala ng digmaan. Sa mga ulat mula sa Tehran, may mga gun kiosks nang itinayo at ilang pampublikong lugar kung saan tinuturuan ang mga sibilyan kung papaano humawak at gumamit ng mga baril. Patuloy rin ang mga state-sponsored rallies na sumusuporta sa paninindigan ng pamahalaan laban sa Estados Unidos. Sa ngayon, wala pang nagbibigay ng panibagong pahayag sa takbo ng negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon.